Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin na hindi naman araw-araw tayo ay malakas. Tayo din ay nanghihina. Pero kahit na merong kang panghihina ngayon, merong mga pagkukulang sa iyong buhay. Ang mahalaga ay meron ka pa rin katuwang. Meron pa rin mga ibang nagmamahal sa iyo na malakas ang kanilang pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ng iba ay maaaring makapagligtas sa iyo, ang pananampalataya, pananalig ng iba, maaaring ilapit ka sa ating Panginoong Hesukristo. At yan ang ating maririnig sa ating mababasang ebanghelyo. Ang malakas, matibay na pananampalataya ng ibang tao ang nagligtas, nagpagaling sa taong paralitiko. Kung tayo man ay nag-iisa, na kapatid, tandaan mo na meron pa rin mga ibang taong nagmamahal sa iyo. Huwag kang masyadong nakatutok diyan sa iyong problema. Baka makaligtaan mo na merong ibang tao na gumagabay sa iyo. Merong mga ibang taong nag-aalaga sa iyo. Merong mga ibang tao na iniisip ang kapakanan mo. Kaya bago ka magreklamo, bago ka malungkot, bago ka magalit, pasalamat ka. Dahil hindi ka nag-iisa. Meron ka mga pamilya, meron ka mga kaibigan at lalong-lalo na merong isang mabuti at mapagmahal na Diyos na araw-araw nagpapaulan ng kanyang pagpapala, ng kanyang pag-ibig sa iyo. Muli tayo makakatanggap ng isang himala sa pamagitan ng banal na misang ito, ang kanyang banal na katawan at dugo, ang pagkain ng ating mga kaluluwa. Kaya para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa Kanya, tayo'y magpakumbaba. Hilingin natin muli ang Kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong paintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, si Amasias, ang saserdote sa Betel, ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos, anya. Dahil sa kasasalita niya, nagugulo ang bayan. Sinasabi niyang kayo'y mamamatay sa digmaan at dadaling bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel. Pagkatapos, hiniyarap ni Amasias si Amos, "Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda,
Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, "Hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinapatigil mo akong manghula laban sa Israel at mga inapo ni Isaac. Dahil diyan, Amasiyas, ito naman ang ipinapasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo'y maging isang masamang babae sa lungsod at masasawi sa larangan ng digmaan ang mga anak mo. Paghati-hatian ang iba iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayan na di kumikilala sa Panginoon. Ang mga taga-Israel ay dadaling bihag sa ibang lupain." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos, ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ito'y higit pa sa ginto, maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito na dalisay at malinis. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanila ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Na makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Sinaloob ng ilang eskribang naroroon, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali?
ang sabihing pinapatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing tumindig ka at lumakad. Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao'y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Na makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbibigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Musta na po kayo? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Alam niyo po ba, merong isang kakaibang halaman. Ang tawag po ay the Rose of Jericho. Kapag nakita niyo po itong halaman na ito sa unang tingin, akalain mo na patay na siya. Tuyong-tuyo yung dahon, kulukulubot po, parang wala na pong buhay, parang wala nang pag-asa. Pero narito po ang himala. Kapag nilagay mo, binabad mo sa tubig, unti-unti magbubuka ka po itong halaman, ito pong bulaklak. Nagiging luntian muli, nagiging sariwa po siya. Parang muling sinilang. Hindi pala po ito patay, naghihintay lang pala ito ng tubig. Hindi po ba kung iisipin nyo, marami sa atin ang parang Rose of Jericho. Maraming tao ngayon, tuyo ng pag-asa. Tuyo sa pagsasama nilang mag-asawa. Tuyo ang relasyon ng magulang at ng anak. Tuyo ang pananampalataya sa Diyos. Tuyo na ang kanyang pangarap. Natuyo ang puso dahil sa paulit-ulit na pagkabigo. May ilan po sa inyo, naririnig ko, nagme-message pa sa akin, sinasabi, Father, pagod na po ako. Father, hindi ko na po kaya. Wala na pong mangyayari sa buhay ko. Hindi na po talaga magbabago yung asawa ko. Hindi na po titino yung anak ko. Father, hindi na ako makakabangon sa marami kong utang. Hindi na rin po ako mapapatawad ng Diyos sa dami ng kasalanan na nagawa ko. Mga kapatid, ang tuyong halaman ay hindi po nangangahulugang patay na. At ganyan din po pagdating sa tao. Kahit na tahimik, walang nangyayari minsan sa buhay ng tao, hindi po nangangahulugang wala ng pag-asa. Minsan, kailangan lang natin ng isang patak ng biyaya ng Diyos para mabuhay tayo muli. Amen? At ito po ang mabuting balita ngayong araw. Sa Ebanghelyo, meron pong isang taong paralitiko. Dinala po nila kay Jesus. Hindi po siya makalakad, hindi siya makalapit, hindi niya kayang tulungan ang kanyang sarili. Pero merong ibang tao ang nagdala sa kanya sa Panginoon. Napakaganda po, no? Kapag hindi mo kayang lumapit sa Diyos, merong ibang taong nagmamakal sa iyo. Silang maglalapit sa iyo sa Diyos. Minsan, ang magdadala sa iyo sa Panginoon ay yung asawa mo sa kanyang walang sawang pagdarasal para sa iyo. Minsan nilalapit ka ng anak mo sa Panginoon. Minsan nandyan din ang mga kaibigan mo. Sinasama ka magsimba. Sinasama ka mag-couples for Christ ka. Sinasama ka mag-charismatic ka. Marami ding pari sa kanilang pagmimisa, sa kanilang pangangaral. Nilalapit ka sa Panginoon. At minsan, pati din po ang ating mga problema mismo ang nagdadala sa atin mas malapit sa Diyos. Mga kapatid, tandaan niyo po, hindi naman lahat ng problema ay problema talaga. Merong mga problema nagiging daan sa ating paglapit sa Panginoon. Amen? Minsan, kung hindi ka magkakasakit, baka hindi ka natutong magdasal. Di po ba? Minsan, kung hindi ka iniwan, baka hindi mo nakilala ang Diyos.
Minsan, kung hindi ka nabigo, baka hindi ka natutong magtiwala muli. Merong mga biyaya nakabalot po sa paghihirap. Remember that. Don't forget that. That some graces are sometimes wrapped in our pains and problems. Pero bago ayusin ng Diyos ang buhay mo, aayusin muna niya yung loob mo. Napansin niyo po ba, ano ang unang sinabi ni Jesus dito sa taong may sakit, dito sa paralitiko? Hindi po sinabi ni Jesus na tumayo ka. Ang unang sinabi ni Jesus dito sa taong hindi makagalaw, pakinggan niyo, balikan niyo, anak, lakasan mo ang loob mo. At pagkatapos, sinabi pa niya, pinapatawad ko na ang iyong kasalanan. Nakakagulat po, no? Ang akala ng lahat, ang problema ng paralitiko ay yung kanyang paa. Pero para kay Jesus, mas malalim pa ang problema niya. Hindi paa, kundi puso ang kanya talagang problema. Hindi po katawan, kung hindi kaluluwa ang may pangangailangan. Dahil alam po ni Jesus ang isang katotohanan, mas madaling pagalingin ang sugat ng katawan kesa sa sugat ng puso. Hindi naman ibig sabihin, tumigil na sa pagdurugo yung sugat mo, naayos ka na. Hindi po ba? Minsan, hindi ka nga nagdurugo, pero nagdurugo naman yung loob mo, yung puso mo. Aminin natin mga kapatid, merong mga tao, malakas ang katawan, malusog sila, pero durog ang kanilang mga kalooban. Merong mga tao, mapera, mayaman sila, pero wala silang kapayapaan. Merong mga tao, nagtatrabaho, pero umiiyak bago sila pumasok. Merong mga tao, may bahay nga sila, pero hindi naman sila makatulog na mahimbing. Merong mga tao may pamilya sila, pero pakiramdam nila, mag-isa sila. Kapatid, ang tunay na paralysis ay hindi laging nasa ating katawan. Minsan, may paralysis din ang ating mga kaisipan. Minsan, napaparalisado tayo sa takot. Di po ba? Minsan, pati ang puso paralisado dahil sa sama ng loob, dahil sa galit, dahil sa puot. Minsan, dahil pabalik-balik tayo sa nakaraan, hindi tayo makausad dahil paulit-ulit na lang nating binabalikan yung pagkakamali. Minsan, paralyzed din ang ating konsensya. Pakiramdam natin, hindi tayo kayang patawarin ng Diyos. Kaya ang unang himala na ginawa ni Jesus ay hindi po yung paglalakad ng may sakit. Ang unang himala na ginawa ng ating Panginoon ay yung panunumbalik ng kanyang pag-asa. Sapagkat kapag gumaling na ang iyong loob, doon tumitibay at gumagaling din ang iyong buhay. Amen? At pagkatapos, sinabi ni Jesus na pinapatawad na kita sa iyong kasalanan. Saka lamang niya sinabi, tumayo ka. Napansin niyo rin po ba? Hindi po binuhat ni Jesus yung lalaki. Hindi niya inakay, hindi niya hinila yung may sakit. Ang sinabi lang niya para gumaling siya ay tumayo ka. Anong ibig sabihin nito? May himala, may lakas, may kapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen? Tutulungan ka ng Diyos. Pero kailangan mo ding tulungan ang iyong sarili. Hindi pwede ang Diyos lamang ang kumikilos. Kailangan tayo din. Itayo natin ang ating sarili. Kapatid, kaya mo. Kahit na tingin mo, hindi mo kaya, kahit na nanghihina ka, pag ang Diyos ang nagsabi sa iyo, tumayo ka, ibig sabihin, naniniwala siya. Kaya mo. Ang tanong, naniniwala ka ba? Kung hindi ka naniniwala sa iyong sarili, walang mangyayari sa iyo. Hindi po ba? Kaya kung gusto mong maayos ang pamilya mo, ikaw ang unang humingi ng tawad. Ikaw ang unang magpakumbaba. Amen? Kung gusto mong makaahon sa utang, subukan mo muli na magbayad paunti-unti. Simulan mo.
Baguhin mo ang paggastos mo. Kung gusto mong gumaling dyan sa iyong sakit, magpatingin ka sa doktor. Uminom ka ng gamot. Huwag mong tatakutin ang iyong sarili. Hindi po ba? Kung gusto mong maging banal, magdasal ka. Makinig ka sa salita ng Diyos. Sumunod ka sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi po sapat ang himala kung wala naman tayong pagkilos at paggawa. Amen? Hindi po sapat ang dasal kung ayaw mo namang magbago. At napakaganda po ng huling sinabi ni Jesus dito sa Ebanghelyo. Ang sabi niya doon sa taong may sakit, dalhin mo na ang higaan mo at umuwi ka na. Pick up your mat and go home. Bakit kailangan niyang dalhin yung kanyang higaan? Wala nang kwenta yun eh. Hindi ba pwedeng iwan na lang niya? Baka pabigat na lang sa kanya yun eh. Di po ba? Hindi po. Kasi may kahulugan yung higaan na yon. Ang higaan ng paralitiko ay simbolo nung dating niyang kahinaan. Ang dating bumubuhat sa kanya, siya ngayon ang bumubuhat. Ang dating tanda ng kanyang pagkatalo ay ngayong ebidensya ng kanyang tagumpay. Mga kapatid, may mga sugat na hindi buburahin ng Diyos. Ang iyong kahinaan, gagawin niyang patunay ng kanyang kapangyarihan. So do not despise your weakness, because it is in your weakness God blesses you. Bakit hinihiwa ka ng Diyos? Bakit winawasak ka ng Diyos? Kasi binubuksan lang ng Diyos ang iyong buhay para makapasok ang kanyang liwanag, para makapasok ang kanyang grasya, para makapasok ang kanyang kapangyarihan sa iyo. Kamukha po ni Andrea Bocelli. Kilala niyo po, bulag siya. Pero ang ganda ng boses niya. Kamukha po ni Michael Jordan. Naalis po siya sa varsity nung bata-bata siya. Pero nagpursige siya. Ngayon, naging GOAT, greatest of all time. MVP, most valuable player. Kamukha po ni J.K. Rowling, na depressed dati, iniwan siya ng kanyang asawa, meron pa siyang sanggol, meron pa siyang anak, punong-puno siya ng utang, pero nagsulat siya ng kwento. Sumikat siya, yumaman siya, dahil po sa libro na Harry Potter. Mga kapatid, tignan nyo na, sa tulong po ng Diyos, kahit na meron silang kahinaan, dumating ang araw, yung pag-iyak ay napalitan ng ngiti, ng tuwa. Yung kanilang nakalipas, kabiguan, ngayong ginagamit nila, pagpapatotoo na merong milagro, merong isang Diyos na kayang magbago ng ating buhay. Kaya yung dating depression mo, pwede maging mensahe ng pag-asa para sa iba. Yung dating pagkalubog mo ng utang, pwedeng maging kwento ng katapatan ng Diyos. Yung dating sira na relasyon nyo, kayong magpapamilya, pwedeng maging patunay na maaari palang maghilom ang Diyos. At tulad po ng Rose of Jericho, huwag niyong kalimutan, pakiramdam mo ngayon, tuyo ang lahat, pero tandaan mo, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Kung habang may hininga ka pa, may plano pa ang Diyos. Kung may tibok pa ang iyong puso, may himala na hinahanda ang Diyos para sa iyo. At kung ang tuyong bulaklak, akala mo patay na, muling mabubuhay sa pamagitan ng ilang patak na tubig, kapatid, mas lalo kang kayang buhayin ng Diyos sa isang patak lang ng kanyang biyaya. Kaya huwag ka susuko, huwag kang titigil. Kung pagod ka, magpahinga ka. Huwag mong paniwalaan na tapos na, hindi ka papatay. Hindi pa tapos ang kwento mo. Hayaan mo lang, mga taong nagmamahal sa'yo, meron na ilapit ka muli kay Jesus. At sa tamang panahon, muli kang babangon sa ilalim ng pag-ibig at awa ng Diyos. At ito ang mabuting balita. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin.
ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway palagi ang isagawa ang mapagligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pari na nagdiriwang ng sakramento ng pakikipagkasundo, naway laging magpakita ng habag at pangunawa sa lahat ng mga nagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway maging laging handang magpatawad ng ating kapwa sapagkat bahagi ito ng ating tungkulin sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos, banggitin natin sa Kanyang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawaran at dulot ng iyong anak sa amin. Kami naway makapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol,
lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, hilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama namin mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kami pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman. Ay magkaroon ng bunga lagi naming may alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan niyo po na walang tao na talagang hopeless case. Pagdating sa Panginoon, kahit yung mga hopeless, nabibigyan ng panibagong lakas, panibagong buhay. Kamukha ng bulaklak, the Rose of Jericho, isang patak lang ng tubig, namumukadkad, nabubuhay muli. At yan lang ang kailangan natin sa Diyos. Isang patak ng kanyang biyaya. At paano tayo pinagpapala ng Diyos? Nag-uumpisa sa kanyang salita. Balikan niyo po ang mabuting balita na sa salita ng Diyos, nabuhayan, gumaling ang taong may sakit. Pero bago kapag gagalingin ng Diyos sa iyong sakit, sa iyong karamdaman, sa sakit ng iyong pangangatawan, aayusin muna niya, hihilumin muna niya ang iyong kalooban. Madali lang pong pagalingin ang sakit ng katawan. Lalong-lalo na kung may pera ka, magaling ang doktor mo, mabisa ang gamot, gagaling ka. Pero hindi ibig sabihin malusog ang iyong pangangatawan na mabuti ang iyong kalooban. Hindi po ba? More than asking the Lord to heal you physically, first, ask the Lord to heal you spiritually. Dahil karamihan sa ating mga sakit, nag-uumpisa sa ating loob. At kung hindi man po natin kayang lumapit sa Diyos, maniwala tayo na mayroong mga iba nagmamahal sa atin. Mas malakas ang kanilang pananampalataya. Silang umaakay sa atin sa Panginoon. Huwag mong kamumuhian yung iyong kahinaan. Dahil sa iyong panghihina, gagamitin niya ng Diyos bilang iyong pagsasaksi sa Kanya, bilang iyong pagpapahayag kung gaano kabuti at kung gaano mapagmahal ang ating Diyos. Habang lumalapit tayo sa Panginoon, ang assignment po natin, maglapit din tayo ng ibang minamahal natin sa Kanya. Alam niyo po, dito sa parokya, kadalasan, ang daming dumarating nagpapapray over. Pero minsan, pinapakita nila kadalasan sa akin, nasa cellphone, sinasabi, Father, may sakit po yung aking nanay. Father, may karamdaman po yung aking anak. Basbasan niyo po. At kahit na malayo po kami sa isa't isa, dahil nandiyan ang Banal na Espiritu, di po ba, siyang nag-uugnay sa atin. Kaya minsan ako po'y nabibigla, merong bumabalik dito nagsasabi, Father, hindi man ako physically pinag-pray over niyo. Dinala po yung aking larawan sa inyo. Pinagdasal niyo po ako habang ako po ay nakalayo at ngayon, malakas na po ako. Maraming salamat po. Tingnan niyo po, walang imposible pagdating sa Diyos. Ang kailangan mo lang ay pagpapakumbaba, ang kailangan mo lang ay tiwala. Kung nanghihina ka, humugot ka ng lakas sa pananampalataya, sa tiwala ng iba. At makikita mo, ang iyong karamdaman, gagaling ka din. Mula sa iyong problema, magkakaroon ng kasagutan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.